Good morning, Simbalay! Hallelujah! Ato sang pakpakan ang Ginoo. Wow, praise God! Welcome ang tanan sa ato ang panagtipok sa Simbalay karon. Kung naa ka karon sa inyo ang on-site nga panagtipok, ingna imong tapad, i-welcome siya, ingna welcome igsoon. Praise the Lord! Ato nang ginabuhat tungod kay kita usa ka pamilya. And we would like also to acknowledge ang mga people, ang atong mga kaigsuunan nga naa karon sa online, no? Do wala sila sa physical nga panagtipok because of some circumstances, but naningkamot sila nga they will stay connected in the family nga gihatag ni Lord sa ilang life. Amen? So welcome ang tanan, may it be sa on-site o online nato karon. Ingna imong tapad kung bag-o siya, if you are the first timer, ato silang i-greet, ingna welcome ka ani nga family. Praise the Lord! Pakpakan na to si Lord! O, nalipay si Lord igsoon. Kung karon first time nimo, nalipay all the more si Lord nga naa ka karon sa panagtipok. So, manindog ta igsoon, no? Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 69 verse 30. Dayigon ko ang Dios, pinaagi sa awit. Pasidunggan ko siya, uban ang pagpasalamat. Mas makapalipay kini sa Ginoo kaysa mga halad nga baka. Wow, hallelujah! Malipay man di ay si Lord igsuon kung kita magdaig sa Ginoo, pinaagi sa pagpasalamat. Now, as we stand today, mag-ampo ta igsuon. Come on, pasalamat ni si Lord sa imong life, sa iyang ginabuhat, sa imo everyday. And most especially, sa kaluwasan nga gihatag sa imoa, sa gugma nga grabe kadako para sa imoa. Come on, let us pray. Heavenly Father, O God, we call on unto you, Lord. Jesus, Lord, salamat, Lord. We give you praise, O God, for what you have done on the cross. Salamat, Lord God, sa imo Ginoong dakong gugma sa amuha, Lord. And Lord, our thank you is not enough to show kung unsa mi Ginoo ka mapasalamaton diha kanimo. Holy Spirit, we allow you, we invite you as we allow you to change our hearts more and go deeper diha sa imong presence. Thank you, Holy Spirit of the living God, that you are here in this Simbalay, Lord. We apply the blood of Jesus and we give you praise, Lord, for the power of your blood nga nagtransform sa amoa. Salamat sa kaluwasan, Lord. Salamat sa kalipay nga imong ginahatag kanamo everyday sa kusog sa kinabuhi, Ginoo, nga imong gibag-og, imong ginalig-on. Lord, Holy Spirit, Lord, we worship you, O God. Amo kang gipasalamatan, Lord, sa tibuok namong kasing-kasing tungod sa imo ang pagka-Dios sa amo ang kinabuhi. And Jesus, be glorified, be magnified, O God. Today, Lord, amo kang pasalamatan pinaagi sa pagdahig. Simbahon ka na mo, Lord, among ibuka ang among mga baba, Lord, among isinggit ang among pagpasalamat, pinaagi sa pagdahig diha kanimo. O Dios, we allow you, O God, tungod kay imo lamang ang tanan, pasidungog, paghimaya o pagdahig, O Dios. Ikaw ang hari sa tanang hari, dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw mamuhat sa amo ang kinabuhi more every day. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, atong pakpakan si Lord. Come on, daigas si Lord. Pasalamati si Lord. Nga everyday, iya kang ginabag-o, ginapurma. Thank you, Jesus. We lift you high. Yes, Jesus! Whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh. Adlaw-adlaw nga lipayon. Come on! Adlaw-adlaw nga handumong. Adlaw-adlaw, O Diyos! Adlaw-adlaw, O Diyos! Adlaw
adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw at nailain pa. Malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Come on, malipayon. Adlaw-adlaw nga kauban, ingat si Lord. Adlaw-adlaw di pagsagdan, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw at nailain pa. Come on, clap your hands. Mga malipayon nga anak sa Ginoo mo, declare. Come on, lift your praise to Jesus. You deserve it, Lord. Wala kay susama, lalala kay susama. 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 Susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Come on, declare, wala kay susama, oh Diyos. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Bisan sa mang panahon, come on, ingna si Lord. Bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw ra ako. Yes, Jesus. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw ra ako. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw ra ako. Ikaw at nailain pa. Ikaw at nailain pa. Come on, pagpagkisilan. Hallelujah. Ikaw lamang o wanay lain pa. Come on, itaas imong kamot. As we sing to the Lord, declare. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Yes, Jesus. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw ang nailain pa. Yes, Lord, ikaw ang nailain pa. Come on, Ikson. Let us worship the Lord with a grateful heart today. Ibalik na to kay Lord tanan nga himaya. Dili ko maasoy sulod ning dughan ko,
ang kadako sa gugma mo. Kanang kalapasan imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Oh, imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdayeg, paghimayag, pag-awit. Imo ang tanan, simbahon ka sa walay katapusan. Diyos, sulod ning dughan ko, pagpaubos o pagsalig, ang kaugmaon ko kanimo lang. Ang tanan imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdayeg, paghimayag, pag-awit, imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdayeg, paghimayag, pag-awit. Come on, pasalamati si Lord sa iyang gibuhat sa imong life. Oh, salamat Lord. Imo ang tanan, imo ang tanan, imo ang tanan, ikaw at Lord namuhat. Tungod kay imo ang tanan, imo lang. Kamuning na si Lord. Imo lang, 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 imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdayeg, paghimayag, pag-awit, imo lang akong kinabuhi. Kalag kusog ug pagbati, ang kaalambahan di inulang, ang bugtong tinubdan sa tanan kong naangkon, ikaw himaya. Oh,
simbahan ang Ginoo. Imo ang tanan, O Dios. Tanan, tanan, tanan. Come on, let us pray. Heavenly Father, O God, tinuod, Ikaw, Lord, ang tanan, Ginoo. Imo ang tanan, Ginoong Diyos. That's why today, Lord, kami, imong mga anak, na imong gitawag, nga magsimba diha kanimo, O God. Lord, pinaagi sa pagpasalamat, Lord. Lord, among gibalik ang tanang himaya diha kanimo, Lord. Whatever ang among naangkon in the old days and in the present, O God, in the future, Lord, we will still and always remember nga Ikaw ato, Lord, o imo ang tanan, O God. Salamat, Ginoong Dios, sa imo ang pagka-Dios sa among kinabuhi. Amo kang gisimba sa tibuok namong kasing-kasing, among gibalik ang tanang paghimaya diha lamang kanimo, Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, pakpaki sa si Lord. Hallelujah. Before ka mo lingkod, ingna imong tapad si Lord God adto. Hallelujah. Sige, let us be seated in the presence of the Lord. No, I would like to remind each and everyone as a family, let us engage in our online Simbalay today. Ato ni siyang i-share. No, let us mention, let us tag our friends and loved ones so that dili lang kita ang makareceive sa great love ni Jesus o empowerment, but also the people nga atong gina-pray sa ato ang nga connected sa ato ang mga igsoon. Amen. So let us get ready our 3 B's as we continue to engage our live today, our Bible, our book note, and our ballpen as we get ready to receive the fresh revelation of the Lord, fresh from heaven, through our man of God. Ang gigamit ni Lord ang gasa ani nga pamilya, ani nga spiritual family para ma-empower ta. Let us welcome Pastor Rafi Kabusog. Pakpakan na to si Lord sa iyang life igsoon. Good morning sa tong tanan. Let us open our Bible, James chapter 4, verse 8. Atong basahon tanan, once again, James chapter 4, verse 8. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Atong topic karong buntag is all about, why do I need to be close with God? Once again, why do I need to be close with God? Mag-ambo ta. Lord, salamat sa another opportunity. Lord, makareceive kami sa imong pulong. We pray, Abba Father, tagaan nimo kami og humble nga heart, open nga heart, so that among ma-receive, among ma-understand ang imong message for us today. Holy Spirit, release your anointing, Lord, to give us wisdom and understanding of your word. And Holy Spirit, tagay kami conviction sa among kasing-kasing na ay conviction, Lord, unsay need na mo ma-transform, need magkuhon sa among kinabuhi, Lord. We pray nga maka-decide kami, willing kami, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong gahom today sa mga pulong nimo. In the name of Jesus, amen and amen. Kanya tong topic, magparimay na to, anong importante mangyud kaayo nga mahimot ang close gyud sa Ginoo. Amen. Okay, so maingon gani kag need, it means it is our necessity. Meaning gyud necessary sa atong kinabuhi. Mao na nga kung di ta makabalo nga need nato ni ma-abuse nato or dili na to matagaon og value ang Dios sa atong kinabuhi. Kung sa itong kaugalingon, dili klaro nga need na to ang Ginoo. At some point sa itong kinabuhi, ayar taganahan kung naatay makuha, ana nga butang, tay makuha, ana nga tao, ani nga person na ko'y makuha,
ayar at ganahan. Pero usahay, ang mali sa mga tao, pag dili na to feel nga need na to ni nga someone, kani nga tao, kani nga butang, atong i-let go, ato na dayong i-devalue, wala na si pulo sa tong kinabuhi, because at some point, wata kabalo nga need na to kani nga tao, kani nga person, di ay need na to. The same also with God. If we don't know the value of God in our lives, dali ra kay nato ibaylo ang oras instead unta para sa Ginoo, dili na ka makahatag og time sa Ginoo. And makarelate ani. But to be honest, na mga time bud sa akong kinabuhi nga nakapokus na lang ko ani nga mga butang, nalimtan po na ako ang special na ko nga time sa Ginoo. Because every time nga gaspend ka sa Ginoo, that is our special moment with God. Like for example today, sa tuwang simbalay, special kay nga moment nato diha sa Ginoo. And mo na ato ning i-value. So, mo na atong topic, why do I need to be close with God? Nganong importante manggid kay ako ba? Ma-close ko sa Ginoo. Okay? Giklaro gyud sa pulong sa Ginoo sa James, ingon, come close to God. It is a command nga para nga masulbad, mabiyaan ang mga butang sa tong kinabuhi nga mga sala dili maayo. Ang solution nga pinaka the best ingon is come close to God. Ang context ani na yung mga tao nga selfish kay sila, ang uban paboran na nila ang ilang close, ang uban nalimot sila sa ilang first nga commitment sa Ginoon ta, ilang first nga priority ang Ginoon ta, pero nalimot sila, ang mga tao na enjoy na lang sila sa world, sa dagan sa kalibutan. So James nagsulat siya, ang solusyon aning tanan no nga dapat mobalik ta sa tong closeness sa Ginoo. So it calls for intimacy. Okay? So kani nga topic sa James nagtawag nato nga mahimo tang close gid sa Ginoo. Because lahi ra man gyud kaayo nga kanang nakaila lang ka niya nga tao pero lahi pod nang close gid nimo siya. Okay? So lahi ra pod nang nakaila ka sa Ginoo pero lahi gid nang close gid ka sa Ginoo. Okay? Mo na nga importante sa tua, di lang ka makabalo sa Bible, di lang ka makabalo nga nay Ginoo, pero dapat close jud ta sa Ginoo para nga kabalo ta unsa ka importante ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Because the world today, makita nimo ang dagan sa kalibutan, daghan kaayo mga chaos nga mga happenings today, na linog, sugod sa Pilipinas, no? Sa bulan sa John, grabe ang linog, naigo dito sa Jinsan, sa Davao, kusog nga linog, bungkag ang mga building. Naglinog na po dayon sa Venezuela, tulo ka nasod ang naigo. Na Japan, asa pa to nga isa, no? Basta kay grabe, napoy gitawag nga El Nino. Okay? Now, pag inanay nga mga butang, kung dili ka close sa Ginoo, dali na kayo magpanik, dali na kayo ka mabalaka, at some point, ang tao, dali rapod kayo ta mahadlok. So, let us look into the Word of God, what God says for us today. Unsa ang pinakanid ato nga buhaton ani? Okay, so muna nga ingon si James, ingon siya, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Hugasi ang inyong mga kamot, kamong mga makasasala. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. So giklaro dani ngano ang tao dali ra kay mosulod ang sala tungod kay divided ang atong heart, naa ta sa Ginoo, naapod ta usahay sa kalibutan. So divided, walay klaro nga focus or nawala na ang ato ang priority nga maunta ang Ginoo. So si James nagpa-remind sa mga Christian. Ang letter niya, ang sulat ni James, nagpa-remind sa mga Christian nga mobalik ta sa ato ang
closeness, pagkasuod sa Ginoo. So in English pa, atong intimacy with God, so important kayo. Ang solusyon lang sa mga problema karon, ang solusyon sa imong kahadlok, solusyon sa mga sala nga nabuhat nato, gastragol ta, ang tubag ra ani imong intimacy with God. Amen? Ang imong pag-close gid sa Ginoo. I believe the more ta close sa Ginoo, the more pud ta mabag-o. Amen? The more ta matransform. Amen ba? Ingnan mo tapad, the more ka close sa Ginoo, the more ka mabag-o. Amen. Hallelujah. Now, sa Bible, naatay story, no? Si David, sa diyang si David, nakasala siya. Dili man perfect po si King David, nakasala, nasipyat siya. And tungod siyang pagpakasala, no? Na ay nahitabo sa iyang family, iyang anak, nagrebelde against niya. Gusto kay sapat yun sa iyang anak na si Absalom. What happened is that David begin to hide himself from Absalom. Dagan sa bukid, lago siya kay patyon man siya. Kay kwaon ni Absalom ang posisyon ni David nga hari, yang patyon niyang papa. Because sa sala ni David, na consequence, si Absalom, gialaw sa Ginoo nga mo rebelde sa iyang papa. Pag atong mabasa unsa iyang gibuhat sa moment nga gusto ka sapat yun sa iyang anak, unsa may gibuhat ni David. Atong mabasa Psalms chapter 63 verse 1 to 3. Please, maminaw ta. Ingon si David, "You are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land, where there is no water." Grabe si David, no? Ingon siya, "My whole being, Lord, longing for you." Sama sa deserto nga walay tubig. Lord, inana, giuhaw kaya kong kalag nimo. Even though si David, grabe ang problem, yang anak, gusto sa patyon, but si David, still, nakiklose gyapon sa Ginoo. Dito gyapon sa nidool. Wala na gikalimtan yang intimacy sa Dios nga nagluwas niya, sa Dios nga nagtawag niya. David never abandoned his relationship with God, his prayer life. Diha siya mo pour out sa Ginoo. Iya ang gi-describe unsa siya naglong sa presence sa Ginoo, sa Dios mismo. Iyang describe nga importante kaayo ang closeness nato sa Dios atong intimacy gyud. Ingon pa si David, verse 2, "I have seen you in the sanctuary, and behold your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands." Ingon si David, Lord, samtang buhi pa ko Ginoo, as long as I live, ingon siya, daygon tika, simbahon tika, alagaran tika. There are moments sa tong life, pagdagan kay mga problema, bisag asa lang ta mangadto kay lagi nangita ta kinsay magkatabang nato. Normal kay nato na. Pero karon, I pray nga makarealize ta nga dili lang ka mangitag tabang sa mga tao. It's time for us nga mangita tagtabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko. My mind, my soul longs for you, Lord. I need you in my life. Amen. So, nganong need man nato makiklose gid sa Ginoo? Sama ni David, ang i-describe, Lord, ang imong gugma, Lord ba? Better than life. Bisag ani nga time si David, nasa bukid, nasa desierto, nagtago-tago siya. Pero yung gi-declare, unsa ang iyang na-experience, kinsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi, kinsa yung makatabang niya, diha manggod nato ma-pour out sa Ginoo ang ato ang mga sitwasyon atong gibati kung naatay prayer time. Kaya kaninga time, even though
Siguro grabe kaayo ka problematic yang mindset. Pero wala niya gialaw yang problema nga maoy mo take over sa yang mind. Wala niya gialaw ang kahadlok. Of course, tao man. Nay panahon nahadlok po si David. O nay panahon nung discouraged po si David. That's why ingon siya, Lord, akong kalag, Lord ba? Nangita sa imo, buntag sa iyo. Amen, no? Mo nang ingon siya, king na siya, yang gideclare nga akong katagbawan, o ang makatabang na ko ikaw. When there are times atong life, daghang tag problema, na kahadlok, mo atake, na kabalaga. No, I don't know unsa mga sitwasyon nato, but ayaw kalimti ang imong closeness sa Ginoo. Ayaw lang pagtawag sa dihang lipay lang ka. Kung dili, make a habit. Nga daily nato, istoryahaw ng Ginoo. O daily puta mo surrender sa Ginoo. Ako moingon ko, dili ma-develop ang atong closeness sa Ginoo. Dili ta mo grow, dili ta mag-mature, kung di ta kabalo mag-surrender sa Ginoo. Our intimacy with God is impossible without surrender. Without surrender, imposible kaayo nga man-develop atong intimacy sa Ginoo. Kaya si David ani nga time wala man siya madtuan na. Ang mga uban nga opisyalis kauban na sayang anak, no? Ang mga tao nga mga leader sa kingdom nga gidala ni David kauban na sayang anak kay buot na nga patay po ni David. Pero indol sa Ginoo. Kaya atong i-remind atong kaugalingon karong buntag. Asa man kamo adto sa panahon nga pressure na kay ka. Sa panahon nga daghan na kagag problema, asa man ka mo surrender. O kani nga moment, mo ni pinaka-the best nga moment nga mag-display sa imong faith sa Ginoo. Nga Lord, di ako mosalig nimo. Og diha nga time ni honor sa Ginoo imong faith. You will experience the miracle of God. Sa moment nga pressure kay ka, problematic kay ka, pero imo gyapong na manage mag-ampo, mag-surrender ka sa Ginoo. I'm telling you, the more ka makaila, kinsa gid ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Nganong need ta mahimong close sa Ginoo? Number 1, because we are helpless without God. Wala gani ang Ginoo, wala iyang presensya, wala gitay mahimo sa tong sitwasyon. Mao nang daghan kayo ta mga problem tungod kay wala man ta nag-learn mo surrender sa Ginoo. Ang problem man ta nga dili para sa tua, ato nang gidala-dala. Kaya ingon mismo si Ginoong Hesus, John 15 verse 5, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ingon si Lord Jesus, kung wala gani ko, wala jud kay mahimo. Kay ingon si Jesus Christ, remain in me. Remain to Jesus Christ. Remain sa imong pag-serve kay Lord. Remain sa imong prayer life. Remain sa God's Word. Ayaw lang bisag asa ka mo adto. Na mga tao maglaglaag lang ta. Ay gusto ta lagi ma-okay-okay atong pagbati, okay man na. Pero ang problema man godana, tungod kay nakaadto ka didto, pangutana, nasulbad ba imong problema? Naglingaw-lingaw tuod ka. Pero iniguli nimo maora gyapon imong gibati. My advice for you today, for all of us, learn to surrender sa Ginoo. Unsa imong experience? Learn to build your closeness with God. Hala, paduol sa Ginoo sa panahon nga ang mga problema mo duol nimo, ikaw pod duol sa Ginoo. Amen. Atong ialaw ang tabang ni Lord maoy ato ang solusyon ani nga mga moment.
Ang tabang sa Ginoo mao niya tong saligan. Kay ingon si Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Wala jud kay mahimo kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ignay mong tapad, wala jud kay mahimo kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. There are moments makaingon ka sa imong life, Lord, kapoy nako, asa naman ko moadto? There are moments makaingon ka sa imong kinabuhi, kitsa kay makatabang nako. Because i-allow ni Lord sa tong kinabuhi nga na mga impossible nga moments sa tong life nga dili masulbad sa mga tao bisag kinsa. Only God can. Only God can fix your situation. Only God can help you. Ano man na i-allow ni Lord tungod kay para makailatan niya makabalik ta sa tong pagtuo sa Ginoo. Nga wala ko ilaing kinahanglan ani bay. Ang kalinaw dili mapalit sa butika. Ang kalipay dili mapalit sa pharmacy. Ang kabaguan dili to magitan bisag kinsa lang nga tawo. Ang kabaguan nara sa Ginoo. Wala ngadto sa mga reliyon nga gibuhat lang sa mga tao. Kung dili sa tong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo mismo may nag-build nato. Kaya karon buntag atong balikan ang solusyon aning tanan karon sa mga struggle nimo, sa mga pagsulay nga imong nagyan, sa mga sala nga kabalik-balik. I speak to you today. Be close to God. Come close to God. Build your intimacy with God. The more ka close sa Ginoo, the more mabiyaan nimo ang mga butang nga dili maayo. Na ba kay amigo, kay experience kag amigo nimo nga badungon ka sa mga sayop? Ang kauban nimo siya, kabantay jud ka nga na makadawat og correction, makadawat og mga pagbadlong. Ang iyang advice sa imo puros maayo. Kung na kay amigo ana, salamat sa Ginoo. Kay gigamit imong amigo or amiga para nga mabadlungan ka. Muna tinuod nga amiga amigo. Amen. Naingon ang Bible, God can be our close friend. Ang Ginoo pwede nga close nato kaayo nga higala. Sama nga ingon si Abraham, I am a friend of God. Ako ba higala na ako ang Ginoo? So this morning ma-reminded ta nga importante kay ni because we are helpless. Walay makatabang nato nga 100% masulbad ang ato ang ginaproblema karon. O para motubo ta spiritually. Para motubo ta spiritually, kailangan nga close ta sa Ginoo. Kung layo ta, walay klaro ato ang connection, atong alignment sa Ginoo. Diba? Mura lang nag-wifi. Kung layo kay ka, wala jud kay klarong connection, wala gina. Pero kung duol gani ka sa modem, diba? Sa router, sureball, kusogig kayo po imong connection. So pag duol gani ka sa Ginoo, mapo na nga time, ikusog kayo ang gahom ni Lord, yang presence sa imong kinabuhi. Mabati gini mo siya. Amen. Pero kung layo gani ta, way klaro ang connection. So I pray this morning nga mag-desire ka sa imong sulod sa imong kasing-kasing nga Lord. Gusto ko mo-close ko nimo. Kay helpless ko Lord. Ingon imong pulong Lord, apart from you, I can do nothing. Ingon ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Mabuhat na ko ang tanang butang, pinaagi ni Kristo nga naghatag na kong kusog. This is a declaration ingon ni Paul, ani nga time na bilanggo man siya. Pero nagwali gyapon siya, nitabang gyapon sa mga tao nga sila makabalik sa Ginoo, even pineriso siya ani nga time. But ang iyang motivation, ang iyang inspiration na sa Ginoo. So it means nga dili mapugnat ang plano, ang purpose sa imong life, bisag unsa ka lisod ang imong sitwasyon. Kung naa kay right connection kay Lord, ang gahom gyud ni Lord, mo flow gyud na sa imong kinabuhi.
Amen. Kasi Paul, gibilanggo siya, tungod kinagwali man siya sa pulong sa Ginoo. Pero wala siya ng emosyonal dadto sa bilangguan. Kung dili, the more siya nag-build sa iyang intimacy with God, dito siya nakasulat sa mga revelation sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kanang gitawag sa Bible, kanang isugod sa Romans, iyahagya po na. 1 and 2 Corinthians, 1st, 2nd, 3rd Thessalonians, iyahana. Siyang igamit sa Ginoo diha. Galatians, Ephesians, Colossians, iyahana. Na-develop na sa iyang intimacy sa Ginoo, sa iyang closeness with God. So, on kaysa sa Ginoo, that moment, more revelation, more nga wisdom, more understanding sa mga ways of God, sa mga plano sa Ginoo sa iyang life, ug sa whole church, sa mga tao sa kalibutan, na dawat niyang revelation tungod sa iyang closeness with God, sa iyang intimacy with God, diha na nailan more ang Ginoo. So I pray for you. You decide. No? Kaya nga itong mga kalingawan, usahay, dili magpaduol sa Ginoo sa tuwa. Dili na makapaduol sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero ang imong time, ang imong commitment, mao na, ang imong love sa Ginoo, makatabang na para moduol ka sa Ginoo. Nga makaingon ka, I need God in my life. Helpless ko bay. Wala makatabang na ako. Pag duol lang ka sa Ginoo, you will experience the grace of God. Amen. You will experience the grace of God. Dili man dayon tanan dunggon sa Ginoo imong mga pag-ampo, kay mga pag-ampo nga ato-ato ra man pod. Dili God's will, no? Na mga prayer nga mga selfish, na mga prayer nga sa ato lang kagalingon for our family lang. Pero ang prayer nga tubagon ni Lord kanang God's will gid niya. Pero wala nagpasabot nga dili na ka moampo. Kaya na yung mga panahon ng tubag sa Ginoo sa imong prayer, kanang yes, God's will gina. Yung mga panahon po nga no ang tubag ni Lord, no ang tubag, means dili na God's will. Dili na makatabang nimo, dili makatabang sa uban, kung dili makapahimaya sa Ginoo. Napoy tubag sa Ginoo sahay, wait lang, paabot nga naman, gina-process sa Ginoo imong kinaiya para mausab ka, para ready ka, gina-prepare ka niya para ready na ka. Pag-abot sa tubag sa imong mga pag-ampo, kabalo na kaunsaon paggamit. Amen? Kabalo kaunsaon paghandol. So mo nga, ayaw ka disappointed, ayaw ka discouraged sa mga pamaagi sa Ginoo. Trust God's timing, trust God's process, and trust God Himself. Because God knows what is the best for us, and what are the things that can glorify His name. Mao na yung button sa imong kinabuhi. So again, we are helpless without God. Kung wala gani ang Ginoo, wag kitay mahimo. Amen? Number 2, nganong need ta mahimong close sa Ginoo? Because we need God's guidance through His Word. Need ta og guidance sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Mao na nga usahay ang mga advice sa mga tao dili mao ang instruction sa Ginoo sa imong kinabuhi. So dagan kay mga tao ingon ang Bible nga ayaw og paminaw sa mga sulti sa mga tao nga wala kaila sa Ginoo. Diba na gingon sa Bible in Psalms chapter 1, no, kung imo nang basahon. And God is giving us the right instruction pinaagi sa iyang mga pulong. Amen. Kung gusto ka og tao nga maka-advise nimo sa pagpangalagad sa Ginoo, katong tao pod nga nangalagad sa Ginoo. Kung gusto pug ka makabalo sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, kailangan mo kag pulong sa Ginoo. Dili ta makaila sa Ginoo kung wala yang pulong. Kaya ingon si King David, atong basahon, no? Okay, Psalms 19, verse 7, verse 8, ug verse 10. The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy,
making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Verse 10, there are more desirable than gold. Even the finest gold, they are sweeter than honey. Even honey dripping from the comb. Now, important to describe is God's word is perfect. God's instructions are right, pure. So, dapat convince ka para matabangan ka na ay right prescription, na ay right instruction, perfect ang God's word for all of our situation. God's word is advanced na niya and can answer us, gives us the perfect advice. Ngun sa Bible, no, ang mga tao mapakyas, pero ang Ginoo dili gid mapakyas. Ang mga tao pwede nga ang ilang isulti sa imua, ilang agalingon ra nga experience, pero ang Ginoo na wisdom nga Dios non nga gikan gyud sa iya. Tagaan ta og understanding para makalakaw ta sa sakto nga dalan. Amen. So dapat convince ka sa imong heart nga perfect ang God's word. Dili mamakak o ang pulong sa Ginoo mo ni mga saad sa Ginoo ngayang buhaton sa tong kinabuhi. Guidelines, principles nga si Lord mulihok siya pag makita niya nga kita nag-obey sa iyang mga sugo. O pwede nga ang imong gibuhat na resulta ingon ng Bible, ang hard work maghatag na nimo og success. Principle siya ba? No? Na yung mga tao nga wala sila nag-alagad sa Ginoo, pero ilang gibuhat ang gitulo sa Bible. Ingon ang gitulo sa Bible, kung mag-hard work lang ka og maayo ang imong pagtrabaho, mahimo gid kang successful. So, God's word is the original instruction of God, the original idea of God. Ug nadiha atong ma-discover ang perfect nga instruction sa Ginoo sa iyang pulong nasa Bible. Kaya ang Bible mo ni ang source sa correctionan ta. Source di sa divine nato nga perspective sa life, nga dili lang ka mag-focus sa pangkalibutan, na po kay pang eternal nga mindset. Because the things in this world will fade away, but the things that comes from the Word of God will never pass away. The Word of God will never pass away. And the man and the woman who serve God will live forever. So klaro ang Bible nag-discuss ana, nag-explain sa tuwa nga ang tao pod nga nagtuman sa pulong sa Ginoo mabuhi sila hangtod sa kahangturan kauban ng Dios. Amen. Hallelujah. Ato nang mabasa sa 1 John chapter 2 verse 17. Ingon, and this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Ang tao nga nagtuman sa Dios, nakapalipay sa Dios, mabuhi hangtod sa walay katapusan. So mo nang dili lang ka i-guide sa Ginoo karon, but i-guide ka niya now and forever pinagi sa iyang mga pulong. Na mga panahon na pakyas ta, pero balik lang sa Word of God. No, even si David, napakyas man siya, pero nibalik siya sa Word of God, nibalik sa Ginoo, yung gibuild iyang cross sa Ginoo. David never forget his intimacy with God, his prayer life, his devotion with God. Surrender gid sa Ginoo. Lord, ikaw makatabang nako. Walay lain. Amen. So my prayer for us today, balik ang Word of God. No matter unsa ang mga disappointments sa imong life, it's time today, modawat ka sa right nga instruction ni Lord sa imong life. Panahon na nga
ato nang sundon ang mga pulong sa Ginoo. Di lang ni kay para ma-inspire ka, para motivate ka, but above all, the power of God's Word is to transform our lives. Mao ni ang power sa Word of God. Kaya ingon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. Please, atong basahon tanan. All scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Gusto ka yung pag-alagad sa Ginoo insakto? Makoreksyonan ta, matudluan ta, mausab gid ta. Ingon mismo ang Word of God, ang atong ikinahanglan, ang pulong sa Ginoo para mga usab ta o naay mo resulta nga maayo nga mga binuhatan sa atong kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo. In order for us to walk in the right direction, we need the right instruction that comes from the Word of God. Ignam tapad, gusto ka makabalo sa dagan sa imong kinabuhi, pag-eskwela, sa imong family, sa imong relasyon, sa imong mga problem, you need God's instruction. Again, the Word of God is perfect. Ito palakpakan ng Ginoo. Bitaas ka mo sa mga nagtuo nga perfect ang God's Word. Ayaw mo ato sa mga tao nga negative sa God's Word, di sila mo to sa God's Word, ayaw mo paminawa na, no? Di na ganyan sila gatuo na maminaw pagiga, no? So, ayaw na. Kabalo mo, ang sala ni iba, kaya ang istorya ang halas. Muna nga, ayaw gyud kabalo kang halas, istoryahan bagini mo. So, ayaw na. Munang importante kayo nga, ato sa mga tao nga nag-believe sa God's Word, ako nagtuo ko. Tanan nga nag-believe sa God's Word, nag-obey sa God's Word, ingon ng Bible, matransform gid ilang kinabuhi. Dati-rati ako, himalikas kay ko. Dati-rati na akong kinabuhi, mga hugaw gyud nga mga istorya manggawas sa akong baba. But thanks be to God, because of His Word, because of the grace of God in my life, na-transform akong kinabuhi. So, it can happen to you because God can change everyone katong willing mag-change sa ilang kinabuhi. Katong willing mag-obey, mo-follow sa God's Word. Mausab kita. Atong palakpakan ng Ginoo. Number 3, the last one, nganong need na to mahimong close gate sa Ginoo kanang makaila kita niya, because we need God's strength every day. Kinahanglan ta og kusog sa Ginoo taga-adlaw. Kanang divine nga strength, Dios ton nga kusog, encouragement, empowerment, need na to na. Inspiration, motivation gikan sa Ginoo. Because if you're looking for motivation from the people, remember, people are not perfect. Mga tao dili man ta perpekto. No? So, muna makita na to nga, na-fail lagi siya. Hala, lain lagi ang batasan. No, dili pa man perfecto ta. Muna nga, dili na to i-judge sa mga tao kung makita na to nga, wala, mao lagi ang nabuhat lagi. Unsa kayang, anong iyamang to nabuhat? So we need to help them. Di na ta modugang sa problema nga ilang gidaladala. Ang ato is to help them. Be kind to people. Because ang atong kindness, dari pod makitaan ang goodness ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. So, mo na nga, need ta o kusugikan sa Ginoo. Kaya mo na ingon, atong ibalik ang Philippians 4:13, ingon si Paul, I can do all things through Christ who gives me strength.
Pinaagi ni Kristo, kaya nako ang tanang mga butang. It can apply to all of us, sa mga challenge mong kinabuhi karon. I-surrender na sa Ginoo. You can overcome that. Mga problema, mga anxiety, mga fear, no? You can overcome that. Diba? Depression. I-surrender na sa Ginoo. Cry out to God. Build your intimacy with God. Your closeness with God. Learn to surrender sa Ginoo. Lord, I trust in you, Lord. Ikaw makatabang na ko aning tanan. I need your strength every day, Lord. Tabangay ko. Why? Mingon ganitag God. Mingon ganitag our Heavenly Father. Miningan na siya tong source. Walay lain. Kita as human as we are, limitado raman ta. Ma-fail, maluyahan, say kapuyan, kaya nay Ginoo, dili nga moron away ka sa Ginoo, dili nga moron away ka sa mga tao nga may gamit sa Ginoo sa imong life. Dili ma-fix ang mga butang kung sige tagdagan-dagan. Palayo sa Ginoo, palayo sa mga tao nga igamit sa Ginoo, palayo sa tong pamilya, dili ma-fix na. If you want to fix things, learn to trust in the strength of God, the Word of God. Learn to surrender sa Ginoo and face the problem. So that ma-fix na to. Na, ayaw pag-run away. This time, atong ialaw ang Ginoo mag-fix atong kinabuhi sa imong problema. Ayaw pangita dito na mga tao nga mo lagi na usahay. Atong gituuhan lang ang kusog sa mga tao. Ayaw. Mapakyas magin ang tao. Not all the time we are okay. Not all the time lipay kita. That is why sa papangalagad sa Ginoo, importante honest ka. Importante honest ka sa Ginoo. Transparent ka sa Ginoo. Importante pod honest ka sa imong leader. Transparent ka sa imong leader kung naunsa na pug ka. Say mo nga mga tao, ay, sa Ginoo ko mo direct, dili wrong na siya. Ingon sa Bible, na ay leader nga yang gibutang para mo guide nato. Unsaon nato makaalagad kita sa Ginoo. Walay problema. First, direct to God. Ikaduha, naghatag ang Ginoo guidelines, direction sa iyong word. Mabasa na Hebrews chapter 13 verse 17. Obey and submit to your leader. Amen. So, parang nga, ma-encourage ka because ingon ng Bible, encourage one another. Labi na, doon na kayang pagbalik sa Ginoo. Atong basahon ng Hebrews. Hebrews 10, verse 25. And let us not neglect our meeting together. Ayaw palayo, ayaw undang. Sa silkrop, sa mga times nga kita magkitaay tang tanan. Sa Sunday celebration, ayaw undang diyang ano man, diya po mag-release ang Ginoo divine strength na to, nga ma-encourage ta, ma-empower ta, mabuhat sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa katapusan. Ingon dayon, as some people do, na mga tao nga nibiya na, nangundang na sila papangalagad ni Lord, wala na ni-appeal sa cell group, wala na ni-appeal sa atong Sunday sa celebration, ang uban, wala na ni-appeal sa atong mga prayer time, atong mga tapok. So, naluya na ang mga tao. Kaya nga ng Bible, but encourage one another. Especially now. Karon ba? Ingday ang tapad. Encourage one another. Especially now. Nganong karon mga tay? Because what? Because the day of His return is drawing near. Sabot ani ang second coming sa Ginoo, duol na kayo. Kaya gidasig ta nga to encourage one another. Ayaw give up, ayaw undang, oy, ayaw bisag asaad to. Balik ta sa pag-surrender sa Ginoo kay siya atong kusog kada adlaw. Amen. That's why atong i-develop atong intimacy, mao na atong closeness with God. Paduol sa Ginoo. Ingnan tapad. Paduol sa Ginoo. I-build imong intimacy. Hala, pakig-close gid sa Ginoo. Hilak,
ampo, surrender sa Ginoo, ang uban ga fasting pa gyud. Fasting gyud, ampo gyud nga naman. Diha ka mas more madasig, ma-receive nimo ang divine nga strength every day. So bisag unsa pa ang mahitabo sa imong kinabuhi ingon ang Bible, you are an overcomer. You are more than a conqueror. Madaogon na kadaan o midaog na kadaan. Ingon ang 1 John 5:4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Verse 5, who is it that overcomes the world? Kinsa may nakadaog na sa tanang mga mahitabo sa kalibutan? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Katora nagto nga si Jesus Christ, Son of God, maoray madaogon nga tao. So, if you believe that Jesus is the Son of God, He is our Savior, o without Him, wala gitay mahimo, madaogon na kadaan. Kaya tanawang kinabuhi ni Lord, gidagdao, gikulata, gipasangilan, wala gidawat, ana. So, kung sa istorya sa mga tao sa sayang panahon, ang kontra niya kasagara, mga religious leaders, kontrahan siya. Wala gidawat ng mensahe. Pero tanawa, ang iyang kamatayon di ay, mao di ay atong kadaugan. Amen. Ang iyang kamatayon di ay, mao'y maghinlo, may pasaylo, mao'y maghatag na itong kadaugan para bago ta, para maluwas ta, o kitang tanan, mahimot ang mga anak sa Diyos. Atong palagpakan ng Ginoo. Mao nang gibuhat ni Jesus Christ. Tingnan mo dapat, madaugon ka because Jesus lives in your life. Because you believe in Jesus, you are an overcomer. Amen. Palagpaki ang Ginoo. Ingon ng Isaiah 40:31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang mga tao di ay nga close sa Ginoo ba? Those who wait upon the Lord, nag-ampo, nagsalig sa Ginoo, nag-believe sa promise ni Lord, nag-build sa iyang intimacy sa Ginoo, nag-spend time kay Lord, even, grabe kalisod sa iyang sitwasyon, ingon si Lord, ako ang i-renew ilang kusog. I will give them new strength. Mura silang mga eagle, nga mulupad sila. Bisa na storm, makalupad sila. Today, this is our challenge. This message comes from God Himself. The Word of God. Kaya, the moment mag-build ka sa imong intimacy kay Lord, imong prayer life nimo, ang imo ang word life, meaning, ang pulong sa Ginoo imong ginabasa, imong ginatun-an, kung wala pa, starting today, I encourage you. Today, ang mauni encouragement nato, learn to read your Bible, ato nang gitawag sa tuwag devotional life. So dapat na kay God's word every day ngay mo ang ginakaon para sa imong spiritual life, para sa imong kalag. Amen. And then apil ka og cell group, apil ka og simbalay, og naatay mga dagko nga panagtapok Sunday cell celebration. Apil ta na kay diha ta malingon, mo grow tong pagtuo sa Ginoo. Kitang tanan manindog og ato ning himuon nga kanta, worship song na ato ang declaration sa atong faith o sa atong commitment sa Ginoo. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manasad ako, nga gugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakiasa.
nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, angayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Ningo ako, nga masuot kanimo, boy, ning kasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handuman sa dako, nga gugma mo, gipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, angayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tingo ako, nga masupot kanimo, boy, ning kasing-ka. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tingo ako, nga masupot kanimo, boy, ning kasing-kasing ko. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo.
Amen. Just continue to bow your head and close your eyes. Together, let us pray. Father God, we thank you for your love. Imong gipadala yung bugtong anak si Ginoong Hesus para magluwas na mo, magpasaylo na mo. Lord, without your love, Lord Jesus, o may kabalo kung asa kami, kung saan mo kinabuhi karon. Thank you for your love and grace. Lord, thank you nga karong buntag among gidawat ang message nga amo nang i-build up, among i-build, among intimacy, among closeness, Lord. Di lang may makabalo, kung dili, the more may makailag yun, dili lang sa pangalan, kung dili, Lord, among relasyon mo tubo yun. Mo na ang among desire karong buntag, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Atong palakpakan ng Ginoo makalingkod ng tanan. Also this morning atong challenge, atong giving. Again, our giving is we believe in our tithes and offering, a command sa Ginoo. Ato nang gituuhan according sa Bible. Si Abraham, wala pa niabot ang 10 Commandments. Kaya si Abraham o si Moses, lahi man na sila nga timeline may gabit sa Ginoo. Una man si Abraham. So wala pang 10 Commandments, si Abraham naghatag na siya og tithe sa Ginoo. Naghatag na siya og offering sa Ginoo. Ano man, iyang i-acknowledge nga ang Ginoo siyang source, siya nagpanalangin para si Abraham nahimong dato. Iyang gituhan nga gikan sa Ginoo ang tanan. So kung naa kay relasyon sa Ginoo, dili lisod nga muhatag para sa Ginoo. So walay pinugsanay, if you acknowledge, if you believe nga ang trabaho, ang kusog, ang negosyo, ang imong kaalam ikan tanan sa Ginoo. Ingon ng Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He the one who gives you the power, the ability to create wealth. Amen. So gikan tanan sa Ginoo. So karong buntag atong ihatag ang para sa Ginoo. Let us stand up everybody atong ining ihalad sa Ginoo. Lord, salamat aning mga halad sa amo ang ikapulo, imong gitudlo sa imong pulong nga kami. Amo ning giilang nga gikan nimo ang tanang panalangin, walay amo ang kusog, may panlawas, ang wisdom para kami makatrabaho gikan kanimo Lord, walay amo. Ang negosyo gikan kanimo ang tanan. Because you are the one who gives us the power, the ability, the ideas to create wealth. Lord, among gibalik ang alang kanimo ang tanan, Lord. Among gila, you are the source. O Lord, ikaw magapanalangin sa matag usa. Ingon imong pulong, as we give, Lord, you will open the windows of heaven and pour out the blessings na wala na'y sudlanan, mabutangan tungod kay mag-awas ang mga panalangin. I pray nga imong i-prosper kami spiritually, even financially, Lord, even physically. Healing and prosperity will come sa among mga lawas, sa among trabaho, sa among pamilya. In the name of Jesus, amen. Amen. Let us give our tithes, our offering today. Matinudano sa paghatag sa ikanapulong mga halad buhatong takinig, buhatong takinig, hatag ang paghahatagan, sekreto kini sa panalangin, umaukli ang tambuhan ang sa
palakpakan ng Ginoo. Amen. Atong mga announcement, ayaw kalimot, no? Karong Sunday, padahan nga sa atong simbalay. Amen. So everybody, let us stand up and let us pray to God. Hallelujah. Taas imong kamot. Ginoo, nahumana ang among simbalay. Karong simanaha, ikaw magauban, magapanalangin ang mong tanan, Lord. Trabaho, nag-eskwela, nag-negosyo, Lord. Bless every one of us this month of July. Salamat amon ning gihalan tibok bulan sa July. Guidance, protection, and Lord, growth and maturity sa mong pag-serve kanimo will be our portion. Ug karong buntag, tibok simana, Heavenly Father, ang imong gugma maghari sa mong kasing-kasing that we can learn to forgive others and love other people. And Lord, your grace and mercy, Lord Jesus, will be our strength every day na makapadayon kami pag-alagad kanimo, Lord, hangtod sa walay katapusan. And may the power of the Holy Spirit today mag-empower na mo, maghimo na mo na useful sa imong kingdom. Motabang kami sa mga tao, magsangyaw, ug mahimo kaming kahayag sa ubang mga tao. We will win souls and make disciples. Now and forever. In the name of Jesus. All God's people said, Amen and Amen. God bless you all. See you next Sunday.